Pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tila sadyang iba na talaga ang tripping ng gobyerno ngagva. Ito ang maanghang na komento ng marami sa ating mga kababayan matapos tila hindi nakaligtas sa mata ng maraming Pilipino at sumakit ang ulo sa nakakalito at nakakagulat na pahayag ng ilang mambabatas katulad ni na Congressman Abante, PNP Chief Marbel at ang Senate President na si Chis Escudero nang di umano'y nabuking at nahuli mismo sa sariling bibig. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, halos tila nagimbal at hindi makapaniwala ang marami sa ating mga kababayan sa binitawang salita ng mga kawani ng gobyerno. Katulad na lamang ng kasalukuyang Senate President ngayon na si Chis Escudero, 6th District Manila Representative na si Benny Abante at maging si Philippine National Police Chief na si Romel Marbel. Matapos tila nakuha pang ipagtanggol di umano ang mga adik pati na ang mga nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Tila hindi na nakapagpigil ang marami sa ating mga kababayan at dito'y diretsahang sinagot ang kongresista na si Benny Abante sa di umano'y kanyang baluktot na katwiran. Adba ng ilan sa ating mga kababayan, malaking malaki daw ang pagkakaiba ng mga pulis na gumagawa lamang ng kanilang tungkulin para sugpuin ang mga nagpapakalat ng iligal na droga sa bansa kumpara sa mga Pilipinong walang ibang pinagkakakitaan kundi ang pagbenta ng ipinagbabawal na gamot at hindi nga raw katwiran nang dahil wala silang hanap buhay kaya't papasukin nila ang ganitong uri ng trabaho dahil marami namang trabaho at pagkakakitaan na malinis at nasa tamang paraan kaysa pagbibenta ng ipinagbabawal na gamot na alam naman nating ikasisira ng buhay ng maraming Pilipino. Ano ang pagkakaiba ng drug pusher na yun lang ang kanyang trabaho? Mahirap na tao ito na kumikita sa drugs para makakain sila. Anong pagkakaiba niyan? Sa pulis na pumapatay din ng drug pusher upang magkaroon ng pera. Anong pagkakaiba? Wala pagkakaiba eh. Abay, isali mo na ang mga sarili nyo. Isali mo na sarili mo, Pastor. Anong pagkaiba nyong tatlo? Pare-parehas lang kayo. Ikaw naman, Pastor Abante, pera ng taong bayan, ha? Kaban ng bayan ang ginagastos nyo sa mga lifestyle nyo, ha? Ang ganda-ganda ng mga kotse nyo, lalo na ikaw, Abante, grabe, artista ban pa. Tapos mga relo nyo, So, anong pinagkaiba nyo? Parehas lang kayo. Mas masahol pa nga kayo kasi nagpapagamit kayo kay tambaluslos. Mas masahol pa kayo kasi mga sinungaling kayo, may patuwad-kum pa kayo para manipulahin lahat. Kaya compare ka pa, wala kang pinagkaiba sa kanila. Tila nagulat rin at sumakit ang ulo ng maraming Pilipino matapos ang nakakagulat at tila nakakalitong pahayag ng PNP Chief na si Marbel kung saan di umano'y sinabi nitong hindi raw adik ang gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot kundi tila nagpapalipas oras o nagpaparami lang daw ng oras ang mga user ng ipinagbabawal na gamot sa bansa. 2016 to 2018, yung time nila at time namin dito ngayon kasi there's no comparison eh. Remember, ang drugs kasi based on sa economy natin eh. Ang drugs kasi mga tao dito, just remember and bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, nadadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayong sigurado eh. So, eto yung natin, kaya ayoko mag-compare. Ang sasabi ko lang, mas maganda po kami ngayon dun sa sa about crime. Mas nabubroadcast lang ngayon kasi hindi dati takot mag-report. Oh my God, parang sinabi niya na ang drugs is, di ba, parang energy drink? Diyos ko, Marbel, so gina-justify mo pa
Narinig niyo yung kanyang sinabi? Ang drugs daw ay pangpagising. So, okay lang? My God! Droga pa rin yan! Grabe! Alam niyo mga lords, the way nila gina-justify ngayon yung mga gumagamit ng droga, ang soft, no? Parang ang dating sa ating mga mamamayan, parang, di ba, ang dating sa atin parang, okay lang, di ba, parang, sige lang, total, may second chance naman. Di ba, yung parang, napaka-soft nila, walang no, yung implementasyon nila, hindi hard. At mas lumiit daw sila ngayon ng 60% pagdating sa crime. At, di ba, nare-report na mga gumagamit ng droga. No, well, in fact, maraming mga Pinoy ang nakaka-obserba sa buong Pilipinas na nagsibalikan na talagang gumamit, di ba, ng droga, yung iba nating mga kababayan na nahinto na sana sa paggamit, kaya lang, ngayon, balik na naman sila. Tapos, ang sinasabi nitong si Marvel, lumiit daw. Ayan na naman, di ba? Ayan na naman kayo. Sige, i-mind condition nyo pa ang mga tao. Pero tayo mismo mga lords na nasa ibaba, di ba? Nasa ilalim. Ang masang Pilipino na mismo ang magsasabi ng katotohanan, Marvel, di ba? Kung totoo ba yung sinasabi mo or kasinungalingan. Ayon mismo sa ilang mga veteran lawyer, tila anong klaseng hepe ng PNP ang magsasabi ng ganitong pahayag na tila hindi raw nila itinuturing na adik ang gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot. Hindi rin nakaligtas sa mata ng marami sa ating mga kababayan ang Senate President na si Chis Escudero matapos mabuking at nahuli mismo sa kanyang bibig at di umano'y sumablay pa raw ito sa kanyang script matapos matanong ng media tungkol sa kampanya kontra droga ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya komento pa ng marami sa ating mga kababayan online. Adik man o hindi, kapag ang tao ay sumisinghot ng droga, italagang bawal yan, Chief PNP. Kawawang Pinas, meron tayong PNP Chief. Ganyan ang mindset na ang resulta sa bagong Pilipinas. AFP, kita nyo na ang PNP Marvel. Ganyan rin ba stand nyo? Nagtatanong lang po, Diyos ko, kailan darating ang milagro sa Pilipinas? Ang pagkakaiba po, Mr. Abante, yung isa gumagawa ng krimen, yung pulis naman pinipigilan ng krimen. Ano po ba ang pagkakaiba ng politiko at ng snatcher? Ang snatcher po, kukunin ang pera mo, saka tatakbo. Ang politiko na gaya mo, tatakbo muna bago kunin ang pera ng taong bayan. Nakakaloka talaga ngayon ang mga namumuno sa bansa natin. Kawawa naman ang mga Pilipino at ang bansa natin. Paano mo nalaman, Sir PNP Chief, nagising at malakas sa mga adik? Nasubukan nyo na ba, sir, gumamit ng bawal na gamot? Tanong lang, sir. Ano na ba ang nangyari sa mundo ngayon? Bakit ganito ang kanilang pag-iisip? Lumayas na kayo sa Quadcom. Nakakahiya kayo, pastor ka pa naman. Parang wala ka na sa katinuan. Unquote. Gulat lang kasi itong si Chis Escudero hindi mo alam kung bumabalimbing o ano ang posisyon, parang ewan ko, kayo na lang humusga. Pero isa ang sigurado ko dito ay pareho sila ng instruction ng PNP chief tungkol ho dito sa sinasabing crime rate. So pakinggan ho natin, panoorin ho natin. Pareho sila ng script ni Marbil. Pakingge. Ayon sa ilang testigo kahapon, bumaba daw yung kriminalidad nung panahong may mga EJK at nagdedebate sila. So kinuha ko yung first fact, sabi daw ng mga nandun sa kahapon sa Senate hearing, yun yung sa Senate hearing nung kasama si Pangulong Duterte, bumaba daw ang crime. First fact yan. Okay, second. Dito sa LBRMO. Dahil siyempre sinasubmit sa LBRMO ng DILG yan kada budget deliberation. So, yung crime index. Ang crime index na inuunahan mo naman, ate. Minsan yung mga reporter nagmamagaling din, no? Hindi ko alam nagmamagaling ba o kino-coach nila. Ayaw mo magsalita yung nagsasalita. Una-unahan, bida-bida . Hindi kasi may mga ganyang, kahit may mga vlogger yung ganyan, may mga nakakasabay akong vlogger. Kunwari may ini-interview, hindi maalala nung nag-i-interview yung words na word na gagamitin. Inuunahan nila. Sa madaling salita, nagmamagaling. Ang dami ko kasi dyan sa press ko na yun na nagmamagaling . Tinignan namin ay mula 2016 to 2018, same period ngayon.
July 1, 2016 to April 21, 2018. Kinumpara namin sa July 1, 2022 at April 21, 2024. Di ba? Same yung pinipresenta niya ngayon doon sa pinipresenta ni Marvil. Galing talaga. Palakpakan. Hindi namin na-booking yun, ha? Hindi namin na-booking. Para parehong datos. Hindi pwedeng bilangin yung buong termino ni Pangulong Duterte dahil pandemic tayo eh. No, tama. Meron ka namang ano dyan. May punto ka. Pas, di ba? Hindi tamang comparison. So yung unang 2 taon lang, tandaan nyo, sinimula ng war on drugs o 2016 pa lamang. Okay na. Go. Memorandum, Move on. nung double barrel. Next. July 2016. Ayan. Turuan mo. Mga bida-bida. Unahan sila. Hindi, July. Oh, alam ko yan. Magaling ako, tol. July. July 2016. Ang datos na sinubmite sa Senado ay Crime Index July 1, 2016 to April 21, 2018, 196,518. July 1, 2022 to April 21, 2024. 80 plus. 71,544. Mas mataas ang krimen nung panahong yon, 16 to 18 ng 60%, halos triple. Di ba yun din ang sinabi ni Marbil? 60% na mas mataas. Palakpakan natin. Ika nga. Alam na natin. So, ibig sabihin, yan o ang script na inilabas. Di ba? Nabuking po natin na halatang may hindi ko alam kung saan galing communication yan, pero definitely it came from the palace. That the same status ng crime rate. So, sa madaling salita, to the rescue sila doon sa isang bagay na idinidiin ng mga tao tungkol sa crime na nangyayari sa kanilang bayan. Okay? Na inilabas doon sa Senate hearing. So, sigurado yung PR ng Malacanang sabi, naku po, kailangan natin kontra niya. 60%, blablabla, ganyan. O, ipakita, ipalabas. Ibigay natin to kay Cheese para sabihin niya. O, bigyan natin to kay PNP Marbil para sabihin niya. Yan ang tinatawag na booking. Tama, mali. Ay, kayo na lang po humusga. Hindi na ako. Pero ang problema, sana dito tumigil na si Cheese eh. Sana tumigil na siya dito. Tapos next topic na. Okay na eh, pasok na eh. Nailabas na nila yung yung kanilang script na ilabas na nila. Ang problema, pinaliwanag niya. Doon siya sumablay sa paliwanag. Gusto niyo malaman kung ano yung paliwanag niya na sablay. Pakinggan niyo ha. Ito. Maraming patayan nga sir kasi. I would rather explain it kung bakit tumaas ang crime index. Bahala na kayo kung maintindihan ninyo o hindi. But for me, I think the simple meaning of tumaas ang crime index is namatay ang mga kriminal. Nakita niyo yung paliwanag ni Marbil at paliwanag ni Cheese Escudero? Di ba alayo? Yung paliwanag ni Marbil, halatang Malacanang script. Ito medyo parang hinaluan niya ng iba. Okay? Na para talaga lumabas na marami kasing crime ngayon eh. Kasi nga namamatay yung mga kriminal. Tama yung bilang ng mga biktima ng drug war. Lahat naman yun, alam nga namang hindi mo bilangin yun. Siya na nga mismo nagsabi. Tinanong ng media, dahil ba sa biktima ng drug war yan? So, syempre gustong idiin na naman yung drug war. Kaya lang, akala kasi nila na nakakapunto sila doon sa paninira sa drug war. Hindi nila maintindihan. Kasi nga itong mga media na to, ang motibo lang nila dahil ginipit yung mga amo nilang may-ari ng mga network, dahil nga mga oligarch, may mga kakulangan nung panahon ni Pangulong Duterte, anong nangyari, kesa na nadidiin si Duterte, yun ang gusto kasi ng taong bayan eh. Yun ang gusto ng taong. Pasensya na ako kayo ha, pero sa ground, salitang kalye, ika nga, mas gusto po namin ang namamatay ang kriminal kesa sa nabubuhay sila. Diyan nagkakaiba ang pag-unawa nitong mga alta sa syudad na ito, etong mga galit kay Duterte,
itong mga mayayabang na ito kesa doon sa mga mamamayang nakakaramdam ng helplessness. Bakit kanyo? Tayo mga nasa middle class o di kaya sa mga lower class, hindi namin maprotektahan ang sarili namin. Marami sa amin ang hindi naman nakakabili ng pamprotekta, ng baril, ng mga bulletproof na sasakyan, mga PSPG. Hindi naman po lahat ng karamihan wala naman pong security na mga middle class. Ang usually may security lang at may kakayanan yan yung mga matataas na uri sa lipunan. Ilang porsyento lang yan. Yung mga boss nyo lang yan. Pero kami, na we feel helpless, 'di ba? Na hindi namin kayang labanan ng kriminal. Mas gusto namin mawala na lang sila sa mundo na ito para mas safety kami. Kaya tama pa rin yung sinasabi ng mga senador noon sa hearing ni Pangulong Duterte that it was safer noong 2016 to 2018 rather than today. Okay? Today, konti nga namamatay kasi nga nagagawa nila yung krimen nila. At hindi hard ngayon. Walang namamatay na kriminal ngayon. So therefore, kung marang nang mamatay na kriminal, ano nangyayari sa kanila? Nakukulong ba? Hindi din. Nakakapag-bail lang. Eto ako meron ako mga kilalang investigador na mga pulis. Tanungin ninyo, yung mga petty crimes like yung snatching, mga pagnanakaw ng mga konti-konti, bailable yan eh. Yung iba nga dyan, di ba, nakikita natin sa balita, labas-pasok po sila ng presinto para kung ano nila ni hobby. Ito kasi ang kanilang, sabi nga ng kwento sa akin, ito kasi ang ratio niyan eh. Magnanakaw sila o mag-i-snatch sila o mang-hold up sila ng 10 beses, okay? Tapos, ang ratio doon, 1 beses ka lang makukulong. Tama, mali. Pero yung nanakaw mo na ng 10 beses, naipon mo na yon na ang porsyento lang ng pang-bail mo doon ay 10% nung nanakaw mo. Good business. Di ba? Halimbawa, halimbawa lamang po, hindi ko alam ang eksaktong status nung bail. Halimbawa, nakapagnakaw ka ng 100,000. Kasi naipon mo yung mga hold up mo, mga snatching mo 100,000, tama mali. Ang bail mo 10,000 lang. So, okay lang. Lugi ka ng 10,000. Pero 100,000 naman ang kinita mo. Ay, may 90,000 ka pang kinita. Kaya daw labas-pasok lang. Nagigets ninyo? Sorry sa term pero nung panahon ni Duterte, ika nga niya sa Davao, pag may snatcher, may kinabukasan may placard na hindi to, wag tularan ng snatcher. Tama mali. Kasi ang focus nila, maraming namamatay. Yun ang focus nung script na mataas ang crime index eh. But, hindi ang focus sino ba yung namamatay? Mga inosenteng tao ba? O yung mga kriminal? So, crime rate does not equal to safe society. Hindi porket mataas yung crime index ninyo, kasi you may consider it as crime yung pagpatay. Oo, it's legally, it is a crime na pumatay ng magnanakaw. Legally, o kaya ng mga addict, legally, that is really a crime. I'm not saying, I'm not encouraging people to ito, linawin ko. Hindi ko in-encourage ang mga tao na pumatay ng mga kriminal. Wala akong sinasabing ganyan. Ang sinasabi ko lang, kino-compare lang natin yung data and the reality sa ground. Nung panahon ni Duterte, maraming ang namamatay pero it feels safe kasi ang namamatay noon, mga damunyo. Yung mga nawawala noon, nagdi-disappear mga damunyo. Ngayon, malaya sila. Wala nga namamatay. Pero malaya po sila. Minsan, yung mga snatching, mga holdapa, ay hindi na naibabalita. Hindi na nai-report sa pulis. Naareglo na. So, hindi na nailalagay dun sa crime index ninyo. Di ba po?
Yun ang dahilan kung bakit mataas ang crime index nung panahon ni Duterte pero mas mababa ngayon. At ang punto dyan, mga kababayan, ay yung safe. Yun naman ang sinasabi ng mga senador no sa hearing. It is safer. Wala namang sinabing safe index eh. Crime index. Ang mas mataas nga noon. Ngayon, ang tanong, ano ba ang mas safe? Yung noon o yung ngayon? Hindi mo pa pwedeng idahilan yung crime index para sabihin na mas safe. Kasi nga dito, para hindi maiba yung konteksto, dito ho talaga, nabuking na there is a PR that came from the palace to say that the crime index was higher noong 2016-2018. Tapos yan din ang pinik up ng mga, siyempre, kasama sa propaganda nila, yung mga bayarang vlogger nila. So yan ang inilabas din ng mga bayarang vlogger. Hindi nila in-explain what really happened. Bakit mataas ang crime index? And why it is safer nung panahon na mataas ang crime index compared to today. The issue is not the crime index, but the issue is it safer today? And who is going to define it? Sino po ba ang magde-define na mas safe? Yung data? O yung mga taong nasa mga barangay, nasa mga ground? Sino ang magde-define nun? Kaya nga mga kababayan, tayo pong mga Pilipino, sabihin natin, malaki ang parte po natin bilang mamamayang Pilipino na magkaroon po ng pagpapahayag, magkaroon ng freedom of speech at sabihin kung ano sa tingin ninyo ang mas safe. Hindi ko po kayo pepuwersahin. I-komento ninyo sa baba. Experience ninyo. Ano ang mas safe, noon o ngayon? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!